Paano makakamit ng Straw Hat Pirates ang mga pangarap nila? Bali ito na nga yung part 4 at finale ng video natin patungkol sa history ng One Piece World. Kung sa parts 1 and 2 nga napag-usapan natin yung patungkol sa pinakaunang history ng One Piece mula sa kung paano nagkakaroon ng Devil Fruits hanggang sa topic na kung sino ang Sun God, at sa part 3 naman napag-usapan natin yung patungkol kila Joy Boy at Roger. Itong finale nga ng theory natin syempre magfo-focus naman sa mga bida natin na Straw Hat Pirates. Basically susubukan nating alamin sa video na to kung paano nga ba makakamtan ng bawat miyembro ng Straw Hat Pirates yung mga pangarap nila. At para umpisahan nga itong topic natin syempre unahin na natin yung karakter na possible na unang makakakuha ng pangarap niya. Ito nga si Nico Robin. Ang pangarap nga netong si Robin ang malaman ang tunay na history ng mundo. So paano ba ito makakamit ni Robin? As per Tamago nga, during Whole Cake Island arc ni-reveal niya na all in all daw merong 30 na poneglyphs na nakakalat sa buong mundo. Yung apat nga dito kulay pula na alam naman nating ito yung road poneglyphs na coordinates para makapunta sa Laugh Tale. Yung siyam naman sa mga asul na poneglyphs tinatawag na Rio poneglyphs. Dito naman daw nakasaad ang tunay na history ng mundo. At yung the rest nga sa mga poneglyphs na to mga information, instructions at even apology letter, which is ito nga yung nakita ni Nico Robin sa Fishman Island. Meaning ang kailangan lang makita ni Robin yung siyam na Rio poneglyphs na naglalaman ng tunay na history ng mundo at makakamit niya na yung pangarap niya. Kung matatandaan nyo, during sa flashback ni Kozuki Oden kung saan napuntahan na nila yung Laugh Tale, nabanggit nga niya na nalaman daw nila sa Laugh Tale ang tunay na history ng mundo. Ibig sabihin safe to say na once na nakarating ka na sa Laugh Tale nandito na rin itong siyam na Rio poneglyphs na hinahanap netong si Robin. At since ito nga yung goal ng Straw Hat Pirates, yung mapuntahan ang Laugh Tale, safe to assume na once na makarating dito sila Luffy, makakamit na talaga ni Robin itong pangarap niya. Ang sumunod nga mapunta naman tayo sa senaryo ng Final War. Sabihin na natin once na makarating na ang Straw Hat Pirates sa Laugh Tale, dito palang sisiklab ang Final War. Marines laban sa pirata, or even worse rumble-rumble. Since marami pang ang antagonist na nag-aabang gaya ng Blackbeard Pirates at Cross Guild. Sa tingin ko nga may dalawang miyembro ng Straw Hat Pirates ang matutupad ang pangarap during sa Final War na to. At ito nga sila Zoro at Usopp. Si Zoro nga alam naman natin na ang pangarap niya maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. At para matupad nga ito kinakailangan niyang talunin yung currently na pinakamalakas na swordsman, which is si Mihawk. So possible na at some point sa mangyayaring Final War makikita nating magharap itong dalawa na to. At syempre hindi gaya nung una nilang paghaharap, this time nga na si Zoro na ang magwawagi sa laban na to. Si Usopp naman may pangarap na maging brave warrior of the sea. Kung pakikinggan nga natin parang mababaw lang yung pangarap niyang to. Simple maging matapang lang. Pero ito kasi yung weakness ni Usopp, ang pagiging matapang. Kaya naman predict na itong hinahanap niyang katapangan gagawin niya sa Final War. Pwede ngang may gawing kakaiba si Usopp na susubok sa katapangan niya. Dahil we all know na yung mga imposible nagagawa namang posible netong si Usopp. At since nasa Final War na nga sila kung saan similar sa Marineford War yung magiging environment, nakakasatisfy nga kung dito tuto pa rin ni Usopp yung pangarap niya. Malay natin, itong gagawin ni Usopp sa Final War ito pala yung magpapanalo sa kanila, 'di ba? Ang sumunod naman itong senaryo ng post-war arc o tapos na ang Final War. Napabagsak na ang world government at itong red line wala na. Sa tingin ko nga may tatlong miyembro ng Straw Hat Pirates ang matutupad ang pangarap sa oras na to. At ito nga sila Sanji, Brook at Jinbei. Si Sanji nga ang pangarap niya ang makita daw ang legendary na All Blue. Although hindi pa nga nire-reveal sa kwento kung nasaan ba exactly ang All Blue, ang pinakasikat ngang theory na alam natin nasa gitna daw ito ng 6 na karagatan. At since meron ngang
red line na nakaharang technically na hindi mo talaga makikita dito ang all blue. At dahil nga sa senaryo na to tapos na ang final war at sira na rin ang red line, we assume na dito na natin makikita ang all blue. Matutupad na sa oras na to ang pangarap ni Sanji. At speaking of pagsira ng red line, ang isang karakter pa nga na makikinabang sa sitwasyon na to itong si Brook. Since sa lahat nga itong si Brook lang ang may pinakasimpleng pangarap, at ito nga yung muli niyang makapiling si Labun. At dahil nga sa wala ng red line na makakapigil kay Labun na lumangoy, paniguradong mas mapapabilis na yung reunion ng dalawang to. Kaya naman paniguradong matutupad kaagad itong pangarap ni Brook. Si Jinbei naman ganun din. Kung matatandaan nyo sa part 2 ng video natin, nabanggit ko nga doon na once na masira na ang red line, magiging domino effect nga ito at masisira rin ang Fishman Island. Meaning no choice at aakyat talaga itong mga fishman at dito na maninirahan sa itaas. At since ang pangarap nga ni Jinbei ang equality ng mga fishman at ng mga tao, matutupad na nga ito. Since hindi nahihiwalay pa itong mga fishman at gaya sa mga tao, dito na rin sila maninirahan sa ibabaw. Ngayon mapunta naman tayo sa senaryo ng post-war arc, or ito na yung ending ng One Piece. Basically ilang buwan o taon na yung lumipas nung time na to matapos yung nangyaring final war. Ang tatlong Straw Hats naman na matutupad ang pangarap sa oras na to itong sila Nami, Franky at Chopper. Si Nami nga alam naman natin na ang pangarap niya ang maidrawing ang mapa ng buong mundo. Basically kailangan munang libutin ni Nami ang mundo bago matupad itong pangarap niya, which is sakto nga ito sa pangarap ni Franky na makagawa ng barko na kayang libutin ang mundo. At since may goal nga sila na makapunta sa Laugh Tale at kalabanin later on ang world government, malabo ngang matupad itong mga pangarap nila along the way. Kaya ang best case scenario talagang matutupad lang yung pangarap nila once na matapos na ang lahat. Sa part naman ni Chopper ang pangarap naman niya ang maging pinakamagaling na doktor na kayang gamutin ang kahit na anong sakit. Sa tingin ko nga matutupad lang ni Chopper itong pangarap niya obviously kung lilibutin niya rin ang mundo. Since dito nga siya makakakuha ng knowledge sa napakaraming gamot at sakit sa buong mundo. Kaya naman sa tingin ko itong tatlo na to ang huling makakatupad ng mga pangarap nila. At lastly ang huling karakter nga itong captain nila na si Luffy. All throughout nga sa kwento ng One Piece ang akala nga nating lahat ang pangarap ni Luffy ang maging hari ng mga pirata at makuha ang One Piece treasure, which is kung iisipin natin madali lang. Since once na makarating na nga ng Laugh Tale itong si Luffy, instantly nang matutupad ang pangarap niya. Pero later on nga during Wano Arc ni-reveal na meron palang secret dream itong si Luffy. Kaya naman sa tanong nga kung paanong matutupad ang pangarap niya hindi nga natin to masasagot since hindi pa nga nire-reveal itong secret dream niya. Anyway, ayan na nga yung finale ng theory natin patungkol sa history ng One Piece World. Kung may topic pa nga kayo na gusto nyong pag-usapan natin sa channel na to, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba at gagawan natin yan ng video. So yun lang, peace!